Yes, thank you, Sir Eric, at saka sa iyo, Sir Andy. Magandang gabi. At ganoon din sa inyong masugid na taga-subaybay sa programang ito. Uh, Magandang gabi po. Welcome sa UpUp Pilipinas, Colonel Val. Alam ko, kayo din ay busy during the past whole week. Pero itong Aerospace Development and Management Service na inyong pinangungunahan, paki-explain nga sa mga listeners at viewers natin kung ano ang trabaho ng opisinang ito dyan sa CAAP. Yes, Sir Andy, actually, ang Aerodrome Development Management Service ay ito yung engineering arm ng Civil Aviation Authority of the Philippines na kung saan pinangangasiwaan niya yung infrastruktura ng mga airports natin sa buong Pilipinas at ganun din yung programa ng pagkakaroon natin ng bagong aircraft rescue and firefighting vehicles at ang pagsubaybay doon sa estado ng mga existing firefighting equipment natin sa Lanang Airport sa buong Pilipinas. So itong mga vehicles na ito, saan po gawa ito? Ano ba, pakidescribe nga po kung anong klase mga sasakyan po ito. Meron kami nakikitang konti sa video pero kayo po nakakaalam, Colonel Junela. Yes, Sir Randy, katulad nga po ng sinabi ni Sir Eric na last week lang ay nagkaroon ng blessings dito sa bagong 6x6 sa ARFF natin na kung saan tinatawag natin na ang brand nito ay Oscos at gawa ito sa US. So ang kapasidad po nito ay talagang naiiba sa mga fire trucks na nakikita natin sa mga probinsya, sa mga kalsada, dahil ito po ay highly specialized vehicle. Ito po ay custom built na kung saan ang design niya ay para makapag-responde ng mabilis sa mga aircraft emergency situations, especially pag nagkaroon tayo ng insidente at saka aksidente within the vicinity of the airport. Kaya po niya itong tumakbo sa bilis ng almost 80 kilometers within 0 to 40 seconds. Ang pinaka-importante po kasi dito, pag nagkaroon po ng insidente or aksidente sa airport, ay kailangan makapag-responde ng mabilisan. Dahil ang hinahabol po natin dito ay yung safety ng ating mga pasahero sa aeroplano kung ito man ay magkaroon ng aksidente o insidente. Colonel, ano po ang kaibahan nito sa mga dati ng mga fire response o yung mga emergency vehicles na nakikita ko sa mga airport dati? Ano pong kaibahan nito mga bagong ito? Well, ito po ay ang kapasidad po nito ay talagang napakalaki kumpara doon sa mga nauna nating mga fire trucks na nakadeploy sa bawat airport na under sa Civil Aviation Authority. Ito po ay mayroong kapasidad na 12,500 liters at ang tinatawag po natin nito na yung fire truck na ito ay 6x6. Ito po ay talagang napakalaki. Hindi po ito po pwedeng tumakbo sa regular na kalsada natin. Kaya ito po ay hindi rin namin pinapayagan na gamitin ito pag nagkaroon ng sakuna o sunog sa katabing barangay or munisipalidad. Ito po ay talagang nakalaan, intended lang po talaga sa airport. At ang kapasidad niya po ay talagang napakaligis. Kukumpara po natin doon sa mga dati nating fire trucks. Kikita ko nga dun sa mga pictures sa video na ipinapakita sa ating programa, Colonel, na mas malaki, kumbaga sa size ang pag-uusapan, mas malaki kaysa mga dati ko nakikita mga fire truck. Yung mga fire truck dati, parang yun din ang ginagamit ng mga fire department. Mali ba ako? Tama, Colonel Junela? Yung mga dati? Well, sa kabuuan, ang itsura niya ay parang akala mo parehas lang ng mga fire trucks natin na nasa munisipalidad. Pero ang pinaka-importante kasi dito is siya po ay customized na kung saan hindi lang tubig ang naikakarga nito sa katawan niya,
siya po ay meron ding tinatawag natin dry chemicals. Yes. At saka meron siyang foam na kung saan ito ang pinaka-importanting ingredients pag binumba natin doon sa apoy ng isang eroplano, siya po ay talagang makapagbibigay ng madali ang pag-apula ng apoy. Hindi katulad dito ng mga fire trucks na makikita natin sa mga munisipyo na kung saan ang laman po niya ay tubig. Ito po ay mayroong kasamang dry chemicals at saka aqueous film foam na tinatawag natin. Tanong ko lang, Colonel, yung ba mga tauhan natin sa ano bang tawag sa mga fire response officers, fire department din ba? Ano? Yung mga tauhan ba natin diyan na nagre-responde sa mga posibleng sunog o emergencies ay na-train na sa mga bagong sasakyan na ito o kailangan pa nila mag-training? Yes, tama po kayo, Sir Andy. Yung mga tauhan natin na naka-assign sa bawat airports natin, sila po ay mayroong kaakibat na training na kung saan ito po ay piniperform mismo doon sa area na kung saan doon ginawa yung fire truck. Bali, lumalabas po na specialized ang training nila dahil hindi lang po ang makikita mo po kasi dito, ang fire truck na ito, siya po ay meron po siyang nozzle na nasa ibabaw nung bubong niya at meron din siyang nozzle na nandito mismo sa harapan o sa bumper nung fire truck. Ito po ay kayang i-operate ng fireman natin o yung driver natin dahil ito po ay digitalized. So meaning, ang fire truck po nito, kaya na siya ay tumatakbo, pwede po siyang magbuga ng tubig, kasama na doon yung foam at saka yung dry chemicals. So lahat po sila ay mayroong talagang special na training at ito po ay ginagawa mismo doon sa what we call yung facility training sponsored by the manufacturer. Doon sa mismong ginawa ng mga sasakyan. So, Colonel, gaano po ulit karami ito at paano ang magiging deployment? Ilan ho ba ang idadalhin sa bawat airport sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas? Sir Andy, sa ngayon, sa kasukulukuyan talaga, ang inventaryo natin, yung operational na what we call the existing fire trucks that we have, ay total of 87. At ito na nga, nagkaroon tayo ng karagdagang 8. At itong taon na ito ay magkakaroon ulit tayo ng procurement ng bilang po ay 16. At sa susunod na taon po ay mayroon uling procurement sa total po na requirements natin para sa modernizations. Kaya kinakailangan po natin magkaroon tayo ng additional na 46 fire trucks para pwede na po natin palitan yung mga aging fire trucks that we have na kung saan mga ilang dekada na yet ginagawan pa rin ng paraan ng mga tauhan natin sa Civil Aviation Authority at maging serviceable at makapag-responde. Pero since ang programa ng CAAP ay ma-modernize, dahil alam po naman natin na ang mga eroplano ngayon ay modern na rin at lalong lumalaki. So, kailangan natin ng mas malaking fire trucks na ang kapasidad niya at ang bilis niya sa pag-responde ay talagang naaayon base doon sa standard requirements na tinatawag nating International Civil Aviation Organization's standards. Yun po, Sir Andy. So, ibig sabihin, Colonel, yung mga bagong sasakyan na yan ay pareho din ng iba pang mga vehicles na ginagamit sa ibang mga airports sa ibang bansa. Tama ba? Tama po, Sir Andy. Galing, magaling. So, siguro ang target niya, at least one of these vehicles per airport sa Pilipinas. Tama, Colonel? Isa na yon sa programa natin. Pero, Sir Andy, actually, meron kaming tinatawag na
kung ano po ang klase ng commercial operation sa isang airport, sa laki ng eroplano, kailangan mayroong katumbas na kategorya ng fire trucks na nakadeploy. Meron po tayong tinatawag na Category 7 na kung saan ang nag-ooperate na aeroplano doon ay Airbus 320 at kung meron pa pong mas malaki sa kanya na aeroplano which is yung tinatawag nating Airbus 330, ito po yung tinatawag natin na Category 9. So meaning, kailangan magkaroon tayo ng mas malaking fire trucks at mas maraming kapasidad with regards doon sa liters ng tubig, dry chemicals, at saka nung aqueous foam na tinatawag natin, yung foam. So, yun po ang pinaka-importante. Oh, so Yan po ay nakadepende kung ilang fire trucks ang i-deploy. Base na rin po sa klase ng eroplanong dumarating sa isang airport, Sir Randy. Yes. So yung palang size ng mga vehicles niyan ay dapat tugma doon sa size din ng eroplanong potentially ay siservisa ng mga fire trucks na yan, ano? Yes, Sir Randy, oo. Kailangang matumbasan natin yung requirements na kung saan ito yung tinatawag na dapat nakaakibat tayo doon sa standard requirements ng International Civil Aviation Authority. Dahil kung ang kategorya ng fire trucks natin sa isang airport ay hindi niya kayang gampanan yung total volume requirements and means of liters ng tubig, ng dry chemicals at saka ng foam, then ang posibilidad po, ang tinatawag natin dito ay mada-downgrade yung kategorya at hindi natin papayagan yung isang eroplanong malaki na lumating dahil hindi natin na naibigay yung tamang laki ng pangangailangan based doon sa tinatawag nating category 7 or 9. And so far itong mga fire truck na dumating na ito or yung mga nauna, sila ba naman ay tama doon sa size o ano tawag dito description ng mga aircraft na dumarating sa mga airport natin, Colonel? Yes, Sir Andy, tama po yun. Kung sila po ay mayroong tinatawag nating kulang sa kapasidad, kailangan po natin isang dagdagan para ma-meet niya yung tamang later requirements with regards doon sa tatlong kailangan natin, yung tubig, yung foam at yung dry chem. Pero in the event na talagang hindi tayo makapagbigay ng fire trucks agad-agad, dito tayo humingi ng suporta sa Bureau of Fire Department o doon sa city government o sa local government para magkaroon ng augmentations. Ganon. Yun po, Sir Randy, ang isa sa mga pamamaraan para maibigay natin yung tama at kaukulang kapasidad para sa isang operasyon ng airport pagdating po doon sa fire trucks requirements natin. Okay. Matanong ko lang, sa Metro Manila o dyan sa Ninoy Aquino International Airport, lahat ba ng mga fire trucks at saka yung mismong operation to respond to an emergency or possible fire, ang kaap po ba ang in charge dyan, Colonel Junela? Actually, si Randy, ang MIA? NAIA, Okay. yung MIA, we call it. Manila International Ito Airport po ay Authority. isang authority, pero since siya po ngayon ay under na sa new NAIA Infra, lumalabas na sila po ang mayroong responsibilidad sa pamamahala at sa pag-maintenance ng mga fire trucks nila. Dahil sila po ay hiwalay sa jurisdictions ng Civil Aviation Authority of the Philippines, si Randy. But then most of the other airports sa ibang bahagi ng Pilipinas ay kaapo ang may hawak at syempre hawak ninyo ang mga fire response. Ano po, Colonel? Yes, Sir Randy, as long na ang airport ay under sa jurisdiction ng Civil Aviation Authority, then
mandatory lang para sa CAAP na ibigay ang tamang requirements base doon sa type ng commercial operations ng mga eroplano sa bawat airport sa buong Pilipinas. Colonel, lagi naming pinag-uusapan dito ni na kay Eric Apolonio ni General Samudio sa programa, yung tungkol sa potential na human resource requirement ng iba't ibang mga section o departamento sa CAAP, sa mga airport. Kaya gusto kong itanong sa inyo, yung ba mga personnel ninyo, yung mga nagmamando ng mga fire truck na yan, response vehicles, saan ang gagaling po sila? Anong mga courses ang dinaanan yan sa eskwelahan? Saan sila nagtitraining? At anong mga potential na trabahong pwedeng pag-isipan ng mga listeners at viewers natin na applyan dyan sa CAAP? Importante po yan, Colonel. Well, Sir Randy, pagdating doon sa educational attainment na requirements na tinatawag natin, wala pong specific. Ang pinaka-importante po rito is yung tao na mag-apply ay kailang able-bodied at saka physical fit. Alam nyo naman na pag nag-responde ang fire trucks, mayroong time na pag manual mong gagamitin at maghihila ka ng mga rail hose, talagang napakabigat yan. At pag bumuga na yung tubig doon sa nozzle niya, kailangan maigpit ang pagkakahawak mo dahil kung hindi talagang itatapon ka sa lakas ng porsa ng paglabas ng tubig. So, ang pinaka-importante diyan, able-bodied ang firefighters natin, physical fit, at wala pong problema sa kalusugan. Yan po ang pinaka-importante, Sir Randy. Okay. Gaano kayo kadalas mag-recruit ng mga ganyang klase ng tauhan at ano ba mga pwedeng tingnan, saan pwedeng kumuha ng impormasyon ng mga interesado mag-apply po sa inyo, Colonel Janela? Well, unang-una, siyempre, ang pinaka-importante, once na nakuha natin yung mga firefighters natin, ang pinaka-una talaga rito, Sir Randy, is yung training. Yes. Kailan magkaroon siya ng basic training. Once na na-meet niya yung basic trainings na yan, at magkakaroon ng evaluations ng mga instructor, so sila ang makapagsasabi kung ito ay pupwede, qualified, para maging firefighters. Pangalawa, of course, pagdating doon sa recruitment, kung talagang kulang ang manpower requirements doon sa isang airport, ang area center managers, what we call it, yung pinaka manager mismo ng area centers, sila ay mayroong kapasidad na mag-recruit through our human resource management dito sa central office para may proseso yung mga dokumento at para naman sila ay maisalang kaagad kung pumasa sila doon sa qualifications ay maisalang sila doon sa tinatawag nating basic training talaga. Anong tawag po sa mga personnel na nagmamando ng fire truck sa airport? Mga firemen din ba, Colonel Janela? Yes, Sir Randy. Ang tawag natin sa kanila is mga firemen din talaga. Okay. At yung training nila is ito ay katumbas nung parang lisensya na kung saan sila ay talagang otorisado na magmanipula o humawak ng lalo't ganitong advanced na firefighting vehicles natin. Colonel Junela, Firemen din po ang tawag sa kanila. Colonel Junela, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa amin. Sa mga susunod, pag-uusapan pa natin ang ibang mga bagay na may kinalaman po sa ADMS. Ano po? Salamat ng marami sa pagkakataong ito, Colonel. Walang anuman po, Sir Andy, at saka salamat din sa paunlak na ito at na nakapagbigay kami ng tamang impormasyon sa programa ninyo at sa pangunguna ng aming Director General ng CAAP na si Lieutenant General Raul Del Rosario, Armed Forces of the Philippines, retired, na sa pangungunahing programa po namin talaga ay ang ma-modernize ang ARFF, what we call it, yung Aircraft Rescue Firefighting Vehicles, para man siya ay makapagbigay
ng tamang serbisyo na kung saan ang pinaka-importante sa atin dito is yung buhay ng mga riding public natin sa mga eroplano na kung saan man ito pupunta sa sulok ng Pilipinas, Sir Andy. Salamat po, Colonel. Kay Eric, maraming salamat din. And again, congratulations sa mga tao ng ADMS, sa mga tauhan ni Colonel Junela, at ganoon din sa lahat ng mga CAAP employees, kay Eric. Yes, may dagdag ko lang Sir Andy, no? Nabanggit ni Colonel Junela na meron tayong 8 nagkaroon ng blessing at meron pang 16 this year. So, ibig sabihin yan, employment, additional employment doon sa mga para fighter natin. Yes. At ang ma-advise ko lang doon sa mga applicant ay mag-monitor lang doon sa aming website. At definitely kailangan namin ng mga bagong hired at iti-train na firemen dahil marami na rin namang nagre-retired. So, dapat may mga replacement dyan at lumalaki rin yung needs namin sa malalaking airport. Ganun lang po at magandang gabi sa inyo. Salamat kay Eric sa ganyang impormasyon. Ulit-ulitin po namin yan sa programa. Thank you very much. Kay Eric Apolonio mula sa CAAP, mga kaibigan, kasama si Lieutenant Colonel Val Junela, ang Chief ng ADMS sa CAAP.